Ito, papasukin lamang po natin sapagkat nasa kabilang linya po natin para magbigay po ng karagdagang update mula po dyan sa Cagayan ang PDRRMO officer po ng Cagayan, si Ginoong Roelly Rapsing. Magandang tanghali po, Sir Roelly. Welcome po muli sa DWICLU Channel 23. Magandang tanghali Sir po, Roelly. Sir Drew. Hello, Sir Drew. Po, salamat po, Sir Roelly, sa sa inyo pong pagpapaunlak dito sa aming pong himpilan. Sir Roelly, ano na pong update? Unahin po muna natin itong mga nasugatan na ano ho ba sila? Mga pahinante at mga driver o meron din hong ibang mga motorista na dumaan kasabay nitong mga truck na ito? Sa apat na malalaking truck na dumaan, sir, puro mga pahinante at driver po ito. So far, as reported, hindi naman nagkaroon ng malubhang injury, ano? Mga minor injuries lang, konting mga galos-galos lang. At nung lapatan po natin ng paunang Lunas, dinala po sila sa District Hospital ng Gataran at Alcalá. Nakauwi na rin naman po sila. Okay. So, nakauwi na rin pala. Wala namang inoperahan or any other injuries, libaw, sa ulo, wala naman hong ganon, Sir Roelly? Wala po. Minor injuries lang, mga galos-galos, sugat-sugat lang po. Okay, salamat naman ho sa Diyos at ganun lamang ho ang nangyari. Pero sa kabila ho niyan ay gaano ho ba kalalaki ang mga, of course, ito nakikita naman natin, mga trailer truck ito. Pero ano ho ba yung mga karga nito hong mga truck ho na ito at ganun na lamang ho ang nangyari, yung talagang gumuho ito pong tulay. Ano ho ba mga karga niyan? Sir, yung mga trucks na gumagamit ng major highway namin to kasi, sir, this is the only major highway we have. And dumadaan talaga dyan malalaking mga truck at may mga deliveries ng iba't ibang mga commodities yan. May mga rice, corn, may mga deliveries ng mga construction materials, may mga aggregates ang mga trucks na dumadaan po dyan sa Maharlika Highway po, no? And yun nga, while the bridge has its load limit, meron naman pong naka-signage yan. Bago yung approach ng bridge ay nakalagay yung load limit niya, no? But since ginagamit kasi ito everyday, sir, ng lahat not just yung mga light vehicles, pati yung mga malalaking bus natin, malalaking delivery trucks natin, ginagamit itong one. So hindi siya unusual na scene. But it's just that talagang 5 decades na tong bridge natin. Yes, and nung na-design ito, yung consideration nito hindi sa increased trade and economic activity, sir. Okay. Wait lang, Sir Roelly, linawin lang natin. Kung 5 decades yan ba ay sumailalim sa retrofitting or ni-renovate man lang po within doon sa span po ng 50 years? Yes, there was a retrofitting 2022-23, sir. No? And then in 2024, DPWH released its assessment in good condition yung bridge natin. Somehow, it's in good condition sa kanyang design as what it has been designed. Na ang load limit is 18 tons. 18 tons. Okay, so pa ang lumalabas sa paunang investigasyon, overloaded At tama ho ba, Sir Roelly, kasi nagkasabay-sabay itong mga truck ho na ito. Wala ho bang bantay or wala ho bang mag-check o sisita na teka lang, diyan muna kayo. May limit tayo, may capacity tayo na sinusundan. Wala ho bang ganon, Sir Roelly? Well, technically, sir, upon turnover nung project kasi,
ang nag-assume ng responsibility dyan yung local government and the barangay itself, no? Oo. Pero if you're going to observe sa all over the Philippines, kahit saan naman, wala namang nagbabantay dedicated for the bridge. It's just that, yun nga, ang inihintay lang namin ngayon yung conclusive report from DPWH on their investigation kung ano ba talaga ang mangyayari dyan. Kasi kung lalabas na nag-overload talaga yung mga operators natin, then they might as well build the case against dun sa violation. Sila mananagot. Oo. Yes po. Opo. Pero again, Sir Welly, nakausap na ho ba ni Governor Aglipay ni itong o si Secretary Vince Dizon? Kasi crucial ho itong, 'di ba? Binabanggit niyo na rin po, no? Crucial din po itong ruta na ito at bahagi ito ng Maharlika Highway, talagang daanan ho 'yan, papasok at palabas nga po ng Cagayan. Nakausap na ho ba kayo? Ano ho ang assurance po ni Secretary Vince Dizon na ito ho ay mabilis po na maisasaayos? Kundi man ho mabilis na maisasaayos, magtakda ho, magtalaga ho ng, alternatibong ruta? Yes, for alternate routes po, sir. Yesterday, nung nangyari po ito, nag-identify na tayo ng alternate routes ng mga delivery trucks, ano. Magagamit nila yung San Jose, Bagao to Kapisayan, Dumun, Gataran Road. That would be additional of 2 hours sa kanilang travel time. Yun lang. For light vehicles naman po, dun sa Barangay Barangay Pigatan mismo, ay may circumferential road doon. That would be an additional 15 to 20 minutes travel time po. Alright, so hindi ho ba magkakanda traffic naman no? At diyan po sa lugar po, halimbawa sa may Alcala, kung naputol ho ito, wala akong madadaanan yung mga kababayan natin. Though meron namang binanggit ho ninyo, no? Mga alternatibong ruta. Pero how long kaya, Ginoong Rapsing, yung ganito pong sitwasyon? That we don't know, sir. Given na we're at the end of the year, definitely DPWH does a Region 2. I don't know kung may natira pa silang pondo. Wala naman sa program nila ito. At ang proposal for next year's budget, halos tapos na din. Naisalang na yung gaan natin sa Kongreso. So, at kailangan na rin na i-enhance nila yung design if this will be reconstructed to a load limit na kakayanin yung gumagamit ng daan. Laparan o kaya talagang itaas yung limit, yung capacity, di ba, Sir Welly, para makadaan naman. Kasi kita namin mukhang ano ba ang oras nangyari? Gabi ba yan o hapon nangyari yan, Sir Welly? 4:30 po, sir. Okay, hapon. So maliwanag pa naman pala. Alright. Sir Welly, at habang humihingi rin po kami ng updates mula po sa DPWH, baka meron din po kayo mga karagdagan pong panawagan sa inyo po mga kababayan dyan po sa Cagayan at yung mga motorista na dumaraan po dyan sa may Alcala. Yes po. Para sa mga kababayan po natin, habaan lang po natin yung ating pasensya at talagang nangyari po ito. Yung alternate route sa mga light vehicles na in-identify natin, maaaring mag-cause tayo ng traffic, dahil anihan pa naman tayo. Yes po, at hindi kasya yung magkasalubong na dalawang vehicle. So, definitely may alternate na pinapapasok at pinapalabas tayo. So, yung mga papuntang south at papuntang north, mag-alternate po kayo. So, habaan nyo lang po yung pasensya ninyo. Layo-layo lang ang babiyahe. Ginagawa po natin yung lahat ng kaya natin.
Alright. Naku, opo. Sir Roelly, maraming salamat po sa inyo pong oras. From time to time, hingi po kami ng update po mula po sa inyo and of course sa DPWH para po sa mga kababayan ho natin na malaman po ang sitwasyon dyan po sa kanila pong dadaanan sa Cagayan. Magandang hapon po sa inyo. Ingat po sa inyo at good luck at God bless po, Sir Roelly. Maraming salamat po sa inyo at sa inyo mga taga-subaybay. Opo, salamat din po. Si Ginoong Roelly Rapsing po yan, ang hepe po ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ng Cagayan. Balitang Bayan!